Mas naging malinaw na ngayon kung bakit inilagay ni Donald Trump si J.D. Vance sa unahan para subukang tapusin ang digmaang kinasasangkutan ng Iran. Lalong umiigting ang kilos sa likod ng eksena habang tuloy ang pag-atake sa teritoryo ng Iran. Pero ang White House ay gumagawa na ng paraan para ilipat ang labanan mula sa yugto ng militar papunta sa isang solusyong politikal. Hindi lang kung sino makikipag-usap ang mahalaga, kundi pati ang oras. Gusto ni Trump tapusin ang digmaan bago ito maging mas magastos, tumagal at hirap suportahan sa US at ibang bansa. Paano napasok ni Vance ang sentro ng krisis na ito? Ayon sa Axios, sa ulat na inilahad ng Times of Israel, nagkaroon ng matinding pag-uusap ang vice-presidente kay Benjamin Netanyahu. Kinuwesti niya ang punong ministro ng Israel dahil sa sobrang optimistikong pagtataya na mabilis mapabagsak ang rehimen ng Iran. Sa ibang salita, napansin ng ilang miyembro ng koponan ni Trump na umusad ang digmaan sa taktikal na aspeto, ngunit hindi pa rin ito nagbigay ng malinaw na estratehikong solusyon. Dahil dito, si Vance ay naging mahalagang tao para subukan ang isang kasunduan. Inulat ng Axios na maaring direktang lumahok siya sa Peace Summit kung papayag ang Tehran na buksan ang linyang ito. Bakit nagmamadali? Una, isang buwan na mula nang magsimula ang labanan at marami sa mga layunin ni Trump ay hindi pa natutupad. Ayon sa Associated Press, layunin ng White House na sirain ang kakayahan sa missile, pahinain ang industriya ng militar, gawing inutil ang hukbong dagat at himpapawid, pigilan ang pagsulong nuklear at protektahan ang mga kaalyado sa reyon. Pero tuloy pa rin ang Iran sa pagpapakawala ng missile at drone, paglalagay ng presyon sa Hormuz at pagpapataw ng gastos sa operasyon. Sa madaling sabi, nagkaroon ng matinding pinsala, pero ang matinding pinsala ay hindi kapareho ng solusyong pampulitika. Pangalawa, naging ekonomikong dagok na ang digmaan. Iniulat ng Reuters na ang presyo ng Brent na langis ay tumaas na mahigit 50% mula na magsimula ang labanan. At ang kipot ng Hormuz ay responsabele sa halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang daloy ng langis at gas. Mismong G7 ang umamin na ang krisis ay nagbabanta na sa enerhiya, pataba at mga kadena ng kalakalan. Ito ang tumutulong magpaliwanag kung bakit merong agarang pangangailangan. Bawat linggo ng digmaan ay nagpapabigat sa merkado, nagpapataas ng gastos sa pagpapadala, nagpapataas ng implasyon at nagpapalala ng pasanin para sa Estados Unidos at iba pang bansang umaasa sa rutang ito. Pangatlo, gusto ni Trump iwasan na maging isang kampanyang walang takdang panahon ang digmaan. Ayon sa Reuters, sinabi ni Rubio na sumusunod sa takdang schedule ang Washington at hindi kailangan ng invasyong panlupa. Ipinakita rin ng parehong ahensya na sabik ang Pangulo na bawasan ang hindi popular na tunggalian. Iyan ang lohika ngayon, panatilihin ang pressure ng militar pero humanap ng paraan palabas bago mapag-usapan ang pagpapadala ng mga tropa sa lupa. Mas maraming biktima, mas malaking gastos at mas grabeng pampulitikang pinsala. Hindi ito pag-atras, kundi pagtatapos ng operasyon mula sa posisyon ng lakas. Paano sinusubukan ng Estados Unidos gawin ito? Iniulat ng Associated Press na nagpadala ang Washington ng isang 15 puntong plano sa Iran sa pamamagitan ng Pakistan, habang ang mga tagapamagitan tulad ng Ehipto at Turkey ay kumikilos din. Ayon sa White House, produktibo pa rin ang pag-uusap pero nagbabala silang lalala pa ang mga pag-atake kapag walang kasunduan. Umira lang tulay pero napapaligiran pa rin ito ng kawalan ng tiwala, banta ng militar at pampulitikang kalkulasyon ng magkabilang panig, kaya may pagmamadali. Gusto ni Trump na umalis bago maging walang katapusang digmaan ang limitadong operasyon. Nagtagumpay siya at inilagay siya sa sentro ng misyong ito. Mukhang naunawaan na ng White House na hindi lang sapat manalo sa mga labanan, kundi kailangan tapusin din ang pampulitikang usapin ng digmaan.